Papuri sa Diyos, Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Magandang hapon po, Padre. Ngayon po ay ika-17 linggo sa karaniwang panahon at ipinagdarasal natin o binibigyan natin ng espesyal na panalangin ang lahat ng mga misyonero, na kung saan sila ay pumupunta sa iba't ibang dako ng daigdig para ipahayag ang mabuting balita. Ganun din naman, pinararangalan natin sa araw na ito. Supposedly, ngayon ay July 26. July 26 ay kapistahan ni Santa Ana. Si Santa Ana ang magulang ni Maria, si Santa Ana ang lola ni Jesus. Kaya ngayon ay araw ng mga lolo't, mga lola o nakatatanda. Pwede ba tumayo ang mga lolo't lola? Wala. Hindi nyo pa matanggap na lolo na at lola kayo? Pwede bang palapakan natin ang mga lolo't, mga lola nararito? Sige po. Mahalaga po kasi ang ginagampanan ng mga nakakatanda, ng mga lolo't lola. Pero paalala ha, hindi lang tayo dapat tumatanda. Dapat mayroong pinagkakatandaan. Kasi real talk lang, may mga lolo't lola na napakasungit. May mga lolo't lola na hindi mo na naising kausapin. May mga lolo't lola na lagi na lang nakasimangon. May mga lolo't lola na hindi mo mahingian ng payo. Kaya sayang. Kasi nga, ulitin ko, ang pagtanda ay isang biyaya, pero ang pagtanda ay may kaakibat pa ring responsibilidad. Kasi habang tumatanda tayo, dahil nga sa dami na ng ating naranasan o karanasan sa mundong ito, siyempre ang inaasahan sa atin, nagkakaroon tayo ng karunungan. Nagkakaroon tayo ng wisdom. Mas nagiging malawak dapat ang ating pag-unawa o pag-iisip dahil napakarami pang mga bagong henerasyon na sumusunod sa atin na kailangan ng gabay. Lalo tigit sa usapin tungkol sa pananampalataya. Sino ba dito sa mga magulang dito ang maaalala na kayo ay hinihila pa noong maliliit pa kayo ng inyong mga lolo't lola para magsimba? Pero alam nyo, bakit minsan po, kailangan mo lang unawain din ha? Bakit mas malapit ang mga lolo't lola sa mga apo?
Sa tingin nyo. Kasi minsan nagtatampo kayo, di ba, no? Nagtatampo kayo sa mga magulang ninyo kasi mas inaalagaan, mas favorite pa, mas kinakampihan yung anak ninyo, yung apo nila. Pero pag binabalikan mo kasi, no, bakit mas malapit sila sa mga apo? Kasi minsan, alam niyo yun, yung bumabawi sila sa mga apo. Kasi nung mga panahon na sila ay medyo bata-bata pa, panay trabaho, kaya hindi nila naalagaan ang kanilang mga anak. Kaya ngayon, bumabawi sa kanilang mga apo. Tama ba? Ano ko lang naman, no? Personal observation and experience. No? Kasi, halimbawa, sa amin, hindi naalagaan ng mama ko noon yung iba kong mga kapatid. Kasi trabaho dito, trabaho doon. O kaya nung nagkaanak naman, yung mga kapatid ko, o sila naman, ang trabaho ng trabaho, so ang nag-aalaga ay lolo, lola. Pero kaya nga mahalaga po na mga nakakatanda na siyang pinag-iiwanan ng mga bata ay mayroong taglay na karunungan. Nang sa ganon, maipakilala ang pananampalataya, nang sa ganon ay maipasa ang pananampalataya na atin pong tinanggap. Ang pananampalataya natin, mayroong langit. Sa pananampalataya natin, kaya nating makarating sa langit sa tulong ng Diyos. At ang Diyos na ito na ating sinasamba, ang gumagawa din ng paraan para tayo para matagpuan natin ang lugar na ito na tinatawag nating langit. Kasi maraming bata ngayon, no, sa 3:00 ng hapon, maraming bata dito na sila yung, alam niyo, nagsisimula pa lang silang magtanong, nagsisimula pa lang silang yung feeling, no, yung, alam niyo, yung pakiramdam na mayroon kang hinahanap na hindi pa matukoy-tukoy, pero mayroon kang hinahanap. Pwedeng, kala mo ang hinahanap mo, magandang bukas. Kala mo ang hinahanap mo, magandang buhay. Kaya yung mga nakakatanda, ano ang ituturo? Kailangan mong mag-aral para pag nakagraduate ka, magkakaroon ka ng magandang trabaho. Para pag nagkatrabaho ka, meron kang malaking sweldo. Pag may sweldo ka na, mabibili mo na ang lahat ng gusto mo. Kaya lang humihinto na tayo dun. Kasi continuous pa rin yung paghahanap natin na hindi natin matukoy-tukoy, na ngayon ay pinapaalala sa atin na ang ultimate na hinahanap ng tao ay yung lugar niya sa langit. Hanap tayo ng hanap. Kung mauunawaan lang natin ito, na kaya hindi na kukumpleto yung saya natin, kaya hindi pa kumpleto kahit na mayroon na tayo ng mga bagay na inaasam natin, hindi pa rin makumpleto yung feeling na okay ka na, kasi magiging okay ka lang kapag natagpuan mo na ang langit. Na hindi naman itinatago ng Diyos. Kaya nga sa Ebanghelyo, di ba sabi, nahanap ito ng isang tao, maging yung paggamit ng talinghaga na pinakamahal na perlas, na naghahanap siya at natagpuan niya. So hindi ipinagdadamot ng Diyos ang kanyang kaharian sa mga naghahangad nito, sa mga gustong makarating dito. Kaya, sana po, no? Kaya natin sinisikap na makapag-aral, makapagtrabaho, makapagpundar, kasi ito rin ang mga tutulong sa atin para makarating tayo sa langit. Bakit ko nasabi? Sabi po dito, nang matagpuan nila ang nakabaon na kayamanan, umuwi siya, ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya.
Di ba lahat ng ito ipinundar niya? Lahat ng ito inipon niya. Pero nung matagpuan ang isang napakahalagang kayamanan, ipinagbili, dinispose, inalis para lamang dito na hindi niya na ipagpapalit ito. Kaya sana po tulungan natin, lalo na yung mga bata, na makita natin ang regalong ito, ang napakahalagang kayamanang ito. Kaya nga isang bahagi po na tinuturing nating kayamanan na lagi nating naririnig sa mga matatanda. Wala man tayong yaman, wala man akong kayamanan, di ba pag sinasabi, no? Pero ang tangi kong maipapamana sa inyo, kaya yung mga bata, kaya kayo pinipilit, pinupush na mag-aral kasi kailangan nyo ng karunungan. At di ba yan ang sinasabi na wala man kayamanan, mga lupa't bahay, pero yung karunungan, dahil pinag-aral ka, yan ang pinakamahalaga. Kasi kapag ang isang tao may taglay na karunungan, kakayanin niyang mabuhay. Kakayanin niya na marating o matapos ang misyon niya at marating ang langit. Pero kung puro lang tayo bigay ng pera, parang minsan hinay-hinay din sa mga lolo't lola na naririto hinay-hinay sa pagbibigay Kailangan nyo silang turuan paano pahalagahan ang isang bagay na pinagpaguran, ang isang bagay na talagang pinagtrabahuhan. Mahirap yung lahat ay nandiyan na. Dahil ang lahat ng bagay dito, mawawala yan. Pero kapag itinuro mo ang tamang karunungan, magkakaroon yan ng higit pa sa nais mong ibigay sa Kanya. At ito ang gusto ng Diyos sa atin, ang ibigay ang langit sa atin. Amen.